pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis, dagling na tayo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Roma 1:15-17. Sa ganang akin, nasasabik din akong ipangaral ang Ebanghelyo sa inyong mga nasa Roma, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat, ngunit ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang kapangyarihan ng Diyos. Ang Ebanghelyo ay tungkol sa anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang namatay para sa ating kasalanan, inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit. Si Hesukristo ang kapangyarihan ng Diyos, kaya't ang Ebanghelyo ay ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng mga sumasampalataya. Siya ngayon ay nasa kanan ng Ama sa langit at hindi natin nakikita. Siya ang ibinigay sa atin ng Diyos na ating katuwiran. Ang mga katotohanan ito ay hindi nakikita, ngunit katotohanan na nararanasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Tayo ay ginawang matuwid ng Ama dahil kay Kristo na matuwid. Paulit-ulit na sinasabi ng Biblia na ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Awit 18, 1-3, 6. Iniibig kita, O Panginoon, aking kalakasan. Ang Panginoon ay aking malaking bato at aking muog at tagapagligtas ko, aking Diyos, aking malaking bato na sa Kanya'y nanganganlung ako, aking kalasag at siyang sungay ng aking kaligtasan, matibay na kuta ko. Ako'y tumatawag sa Panginoon na marapat purihin, at naligtas ako sa aking mga kaaway. Sa aking kapanglawan ay tumawag ako sa Panginoon. Sa aking Diyos ay humingi ako ng tulong. Mula sa kanyang templo ay napakinggan niya ang aking tinig, at ang aking daing sa kanya ay nakarating sa kanyang pandinig. Kapangyarihan mula sa salita. Ang salita ng Diyos ay ilaw na nagbibigay ng liwanag sa ating daan. Ito ay dahil ang Diyos ay ilaw at wala sa Kanya ni anumang kadiliman. Laging magbasa, makinig, mag-aral at magbulay-bulay ng salita ng Diyos at isisilay niya sa atin ang Kanyang liwanag. Makikilala natin na siya ang ating kaligtasan at muog ng ating buhay. Ating tikman at tingnan na mabuti ang Panginoon sa Kanyang salita. Siya ang magkakanlong at magbibigay sa atin ng kaligayahan sa Kanya. Galatia 2:11-21. Ako sa pamamagitan ng kautusan ay namatay sa kautusan upang ako'y mabuhay sa Diyos. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Diyos, na sa akin ay nagbahal at nagbigay ng kanyang sarili sa akin. Hindi ko pinawawalang halaga ang biyaya ng Diyos, sapagkat kung ang pag-aaring ganap ay sa pamamagitan ng kautusan, kung gayon si Kristo ay namatay ng walang kabuluhan. Dahil sa pananampalataya, namatay ang ating makasalanang pagkatao noong tayo ay sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na namatay para sa ating kasalanan. Dahil siya ay binuhay na muli ng Ama, ang ating buhay ngayon ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos.
Si Kristo ang ating buhay. Kapag siya ay nahayag sa kanyang pagbabalik, tayo ay mahahayag din na kasama niya sa kaluwalhatian. Ito ay mga katotohanan na hindi nakikita, ngunit ating nararanasan sa pamamagitan ng pananampalataya na bunga ng pakikinig ng salita ng Diyos. 1:14-15 Kung ako'y inyong minamahal ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. At hihingin ko sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang mga aliw upang makasama ninyo siya magpakailanman. Ito ang espiritu ng katotohanan na hindi kayang tanggapin ng sanlibutan, sapagkat siya'y hindi nito nakikita o nakikilala man. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y nananatiling kasama ninyo at siya ay mapapasa inyo. Hindi ko kayo iiwang nag-iisa, ako'y darating sa inyo. Kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan, ngunit makikita ninyo ako. Sapagkat ako'y nabubuhay, ay mabubuhay rin kayo. Nananahang kapangyarihan ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nananahan sa atin na sumasampalataya kay Jesus. Ang buhay ni Jesus, ang buhay na walang hanggan, ay nasa atin dahil siya ay nananahan sa atin sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Ang Espiritu Santo ay hindi nakikita o nakikilala sa paraang pisikal. Siya ay ating nakikilala dahil siya ay nasa ating espiritu at nananatiling kasama ng ating espiritu. Hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Ang gawa ng pananampalataya. Ang sino mang sumasampalataya na si Jesus ang Kristo ay anak ng Diyos. At ang sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa kanyang anak. Sa ganitong paraan natin malalaman na iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kung minamahal natin ang Diyos at sinusunod natin ang kanyang mga utos. Dahil ang tunay na umiibig sa Diyos ay sumusunod sa kanyang utos. Ang gawa ng pananampalataya ay pag-ibig at pagsunod sa Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya ay nalalaman natin na si Jesus ay nasa Ama, tayo ay nasa kay Jesus, at si Jesus ay nasa atin. Ang mayroon ng utos ni Jesus at tumutupad ng mga iyon ay nagmamahal kay Jesus. Ang nagmamahal kay Jesus ay mamahalin ng Ama, at siya'y mamahalin ni Jesus, at ihahayag niya ang kanyang sarili sa kanya. Pasalamatan natin ang Diyos dahil siya ang gumagawa gamit ang kanyang kapangyarihan na maipamuhay natin dito sa lupa ang buhay ni Jesus na ngayon ay nasa kanan ng Ama sa langit. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain. Ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin. Siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan
na ipinako sa krus, namatay, inilibing, pinuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.